Jed, anong mga dokumento ang ng DPWH yung nasunog kahapon? At may mga hakbang ba sila para maprotektahan yung mga dokumentong may kaugnayan sa flood control issue? Ayon kay Officer in Charge or Undersecretary Larry Esquivel, ilan sa mga nasunog na dokumento kahapon ay may kaugnayan sa pananaliksik o research na ginagawa ng DPWH, maging mga dokumentong kaugnay ng pag-aaral o pagpapilot test ng DPWH at maging yung mga standards documents sa mga proyekto pang-infrastruktura ng gobyerno. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang lahat ng dokumentong may kaugnayan sa flood control issue ay mahigpit niyang pinapabantayan 24/7, kung saan muling binigyang linaw ng kalihim na walang dokumento na kailangan sa investigasyon ang nadamay sa sunog kahapon. Ayon sa kalihim, ang nasunog ay Bureau of Research and Standards Building, kung saan ito ang nagpro-provide ng mga pag-aaral ng proyekto ng DPWH. Nilinaw ni Secretary Dizon na bahagi o hindi bahagi o wala sa ilalim ng sangay ng DPWH na nasunog kahapon ang may kinalaman sa implementasyon ng mga proyekto ng ahensya. Ayon kay Secretary Vince, ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control issue ay nasa central office ng DPWH. Siniseryoso namin ito, no? Kasi yung integridad ng ating investigasyon na nakasagagay dito sa mga dokumentong to, kaya we take it very seriously. In fact, 24/7 gwardyado itong mga dokumentong to. Sinisigurado natin na talagang ma-secure pag-agaw itong mga dokumentong to. No? Pero gwardyado dito yung mga dokumentong to 24/7. No? And obviously, gwardyado din yung facility from possible infiltration of people who might want to do something here. No, nakabantay po tayo. Sinisigurado natin na talagang mapoprotektahan yung mga napaka-importanting mga dokumento dito. Binigyang diin din ng kalihim na walang epekto sa ginagawang investigasyon ang nangyaring sunog kahapon. Tiniyak ni DPWH Secretary na ginagawa na nila o ginawa na nila ng digital backup ang lahat ng dokumento 10 years ago upang masigurong hindi mawawala ang anumang ebidensyang kailangan para mapanagot ang mga posibleng sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari. Isa pa sa sinabi kaninang press conference ni Secretary Vince Dizon na hindi pa nila masabi kung ano talaga yung naging dahilan o pinagmulan nitong sunog kahapon sa DPWH sa Quezon City. Ngunit base sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire Protection, ang pinagmulan ng sunog ay yung electrical failure sa third floor ng building, pero hindi pa rin sinasabi ni Secretary Vince o hindi pa pinal na sinasabi ng DPWH kung ang nangyari ba ay may pagtatangkang sunugin talaga ang nasabing building. Pero ayun nga ang tiniyak ng DPWH na walang anumang dokumento base sa kanilang initial investigation na may kinalaman sa flood control issue ang nadamay. Ayan muna ang update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.